Yung 91 lang. Ayan, papuno na lang po. So ayan, naka 200 pesos tayo. Ayan, full tank, pero hindi naman to ubos eh. May laman pa to, parang 2 bar pa yata. Pero yan, pinapuno na lang natin para hindi na masyadong hassle mamaya pag umaandar na. Malaman na lang kung saan to aabot. Dito ulit tayo nag-start, ayan, sa tapat ng South Mall. At papunta tayo ngayon sa Bicol. Hello mga halapips! Nandito tayo ngayon sa Alabang Zapote Road ng Las Piñas. At ngayon ay papunta tayo sa Bicol. Ayan, tatry natin, sana makapunta tayo dun sa Bicol. Sana safe tayo makarating dun. At ang oras ngayon ay mag-aalas 3, 2:59 na. Medyo na-late tayo ng gising ngayon kasi medyo napasarap ng tulog kahit na medyo bitin pa. Pero okay lang yan. Siyempre medyo late tayong dadating dun sa Bicol. Basta ang mahalaga kasi safe tayong makarating dun. Kaya yan, mamaya kita-kita na lang ulit tayo kapag lumiwanag na. Okay, stop lang dito sandali sa may 7-Eleven. Yan. Sa Lucena na yata to. Hindi ko alam. Basta sabi sa Lucena na daw to. So, tara na ulit. Alas 6 na. Ay, naku po. Yan, hello sa inyo. So, nandito na tayo ngayon sa Lucena City sa Quezon. Medyo mahaba-haba pa rin to. Nasa 400 kilometers pa yung kailangan nating takbuhin. Alas 6 na, so sana dumating tayo sa Sorsogon ng maliwanag pa. Basta chill lang ang takbo natin. Medyo nasa 70 nga lang tayo, pero kasi kita ko naman yung daanan, kita ko kung may lubak. Medyo mahirap-hirap nga lang banda kanina sa Laguna at saka Batangas. Basta pagkalagpas mo ng turbina, kasi yung daanan minsan may mga ginagawa, tas minsan may malubak, tapos minsan yung asfalto is nasa gitna lang. Ito pala yung unang beses ko na magmomotor papunta ng Bicol. Kahit naman sasakyan, di pa ako nakapunta ng Bicol. Kaya ito, first time namin ito ni Pacquiao. Sana makarating tayo doon ng safe, syempre. Dito na tayo sa ano to, Pagbilao. Yon, Pagbilao, Quezon. Ako po, daming ano dito, yung mga daanan na hindi masyadong maganda, malubak. Sana dire-diretso yung biyahe, sana hindi yung matraffic, lalo na pag dumaan sa mga sentro ng bayan, para mas mabilis-bilis na makadating sa Bicol. Doon sa pupuntahan natin sa Bicol, sa Matnog. Dulo na yon ng Luzon.
Sana makarating tayo doon ng maaga-aga pa, maliwanag pa. Kasi nung chinek ko sa map, parang sabi is 14 hours. Kaya yun, umalis ako ng alas 3. So kung 14 hours, alas 4 nandun ako. Syempre hindi pa dun kasama yung oras ng pahinga, oras ng kain, di ba? Kaya yun, sana kaya yun, ang target ko sana na speed ko is at least 50 kilometers per hour. So yun, mahigit 500 kilometers yun eh. So pwede na nating i-assume na yun nga, yung 50 kilometers per hour is aabot yun ng mga 12 hours. Pero syempre kung bumilis pa tayo dun sa 50 kilometers, mas iiksi yung oras. So kahit sana maka 12 hours lang tayo ng biyahe, kasama na yung kain tsaka pahinga, okay na ako dun. Yeah, ang target kong speed is 50 to 60, 70 minsan yun. Sana ma-maintain natin yun para yun, pasok tayo sa oras. Ito na, papunta na tayo ng Bitukang Manok. Ano po? Kala ko kung ano yun. Kala ko yung parang may stop and go na ginagawa. Ganito pala dito. First time. Yan, pwede pala mag-stop over dito. Try nga natin mag-stop. So, ito pala siya. Yung Bitukang Manok. Pag ganun. Parang paakyat ng bundok, pero imbis na isang diretso, zigzag para hindi ganun kabigat yung pag-ahon. May bundok dun sa malayo. Kabundukan pala. Nakatakot eh. Ang taas ng ito, yung bundok sa kaliwa. Ang nakakatakot kasi is yung landslide. After ko manggaling ng Cordillera, alam mo yun, sa dami yung nakita kong landslide dun. Merong maliit, merong malaking landslide. Yun, medyo nakakatakot na pag mapunta ako sa ganito. So ayan mga halabips, nasa Atimunan, Quezon na tayo ngayon at 2 bars pa lang ang nababawas ngayon sa gas na pinuno natin kanina sa Las Piñas. Siyempre hindi ko naman ini-expect na aabot ng Sorsogon kasi mahigit 500 kilometers yon, tapos ang average lang naman ito yung sinasabi sa mga brochure nasa 50 kilometers per liter. So mga nasa 250. So siguro 2 puno nito. Parang walang katao-tao ngayon dito, no? Wala masyadong tao, I mean. May mga sasakyan, no? Pero yung mga tao, wala. Yung mga naglalakad,
papasok ng eskwela, ng trabaho. Wala akong nakikita. Ang hirap dito eh. Pag dito minsan magkakaroon ng lubak, tapos pag dito naman sa linya na to, alam mo yun, matagtag. Kaya hindi ko alam, ang hirap mamili. Nilipat-lipat ka talaga. Ayan, ito na naman, oh, balik. Pero syempre tingin-tingin tayo sa gilid, baka mayroong nasa likod kasi. May dagat. May isla sa kabilang side eh, oh. Ano kaya yun? Quezon pa din? Malamang Quezon pa din yun. Gumaka. Nasa Gumaka pala tayo. Gumaka, Quezon. Ito pala may mga kainan eh. Ewan ko ba't di ako napahinto. Napatingin kasi ako sa dagat. Pero sige, baka may makita pa namang iba. Nako, mukhang ito na naman tayo. Release na rin. Ang hirap talaga dito. Ang daming ano, biglang lubak. Ayun no, ganito. Ang tagtag ng mga ganitong klaseng daanan. Parang taniman yung mga nandito ayun oh. Mga ano, buko, nyog, hindi ko alam tawag sa ganyan eh. Basta parang yung mga ginagawang tuba, lambanog. Malaman kung saan na naman ako dinadala nito ni Google. Ang ganda. Ganda ng background oh. Parang mga ano, mga palm. So ito, balik na naman tayo sa Maharlika Highway. Kaya ito, balik na naman tayo sa kalsada na yun nga, yung hindi masyadong maganda. Pinatikim lang tayo sandali ng magandang kalsada. Tapos yun, babalik ka lang din. Pero bypass yata yun eh, yung dinaanan kanina. Mukhang bypass yun. Bypass road. Namang kalsada to. Highway tapos ganun yung daanan. Galing oh, highway. Ba naman daanan to? Ano ba to? Hanggang Bicol na ba tong gantong traffic?
Hirap, minsan di maka-overtake eh. Kasi minsan may tricycle tapos mabagal. Eh, isa lang yung linya, kaya yun. Hindi ma-overtaken. Tapos dagdag pa tong lubak-lubak ng kalsada, lalong di ka makaarangkada para umovertake. Ayan, meron na pala akong nakitang makakainan dito. Isa to sa mga pinupuntahang kainan dito sa Quezon. At saka dito sa bayan na to, sa Lopez. Madalas siyang kainan ng mga tao. Parang gusto yata nila yung pagkain dun eh. So, kaya ako ito, tatry ko din yung dinadayo nila dito, sikat na kainan. So, yan mga halapips. Nandito na tayo ngayon sa sinasabi ko sa inyo na sikat na kainan dito. Ayan o. Jollibee. Hanggang dito pala meron pa rin ang Pandayan. Kala ko sa Bulacan lang yan. Yan, nakakain na. Kaya medyo may energy na ulit. At yan, sana malapit-lapit na tayo sa Bicol. Ang tagal eh. 6 na oras na, nasa Quezon pa rin tayo. Ano to? Ang bandaanan to. Ang dala ng daanan dito. Talagang hindi ka talaga makakapagmabilis. Tatagal talaga biyahin natin nito. Hindi ko alam ba't ganito yung daanan nila dito. Lubak-lubak pero parang hindi naman ginagawa. Parang di inaayos. Yan no. Kanina ang lalaki pa nung lubak eh. Ang lalalim talaga. Parang mga ganito pa kalalim oh. Delikado yung mga ganun eh. Lalo sa mga nakamotor ha. Kasi diba pag motor mas madaling, mas magaan. Diba kasi kapag motor magaan. Kaya ito, mini-maintain ko yung mga sasakyan sa harap ko para makita ko kung ano yung iniiwasan nila. Kaso lang, di ako makasampa dito sa kaliwa, ang taas. Oh, ang taas eh. Okay, dito muna tayo. Taas eh, hindi ako makapasok sa asfalto. May iwan nila ako. Yan, ito. Baba na. So wala na sila. Layo na nila. Hindi ko na sila maabutan. Nakakatuwa yung mga sigsag ah. Nakakamiss. Naku, ito na naman tayo sa daanan. Naku po. Sana pagdating ng Bicol mag-improve yung daanan. Hindi yung ganitong puro butas-butas. Ay, wala kang choice eh. Talagang ito lang yung
linya mo eh. Mga lubak oh. Kanina na-stuck din ako sa traffic dahil sa lubak. Kasi may mga truck, tapos yun, mabagal sila sa lubak. Siguro dahil sa mga dala nila, pero yun, nagkaroon ng build up. Ito na, Bicolandia. Stop nga tayo sandali. Dito na tayo. So yan, nandito na tayo sa Bicol. Yan, so sana maganda yung daanan dito, hindi katulad nung mga nasa Quezon. Okay, nahiya siya. Ka-counterflow siya sana. Pero yun nga, sana nga maganda yung daan dito para dire-diretso yung biyahe. Hindi yung mayat maya babagal ka dahil sa lubak. Ako, mukhang hindi natupad yung hinihiling ko. Mukhang bako-bako din daanan dito. Pero sana yun na yun. So ayan, Camarines Norte na tayo. Kaya ayan, 1 bar na lang tayo. Kailangan na magpagas ulit. Matnog, 342 kilometers. Ano ba yan? Layo pa. Magta 10:30 na oh. Sana umabot tayo dun sa Matnog nang maliwanag pa. Kanina pa ako bumabaybay dito sa daanan na to, kaso walang gasolinahan na madaanan. Ba yan? Pangit talaga ng daan oh. Nako. Ayun, meron na Petron. Pero Petron ba to? Rostan nakalagay, wala naman Petron. Parang scam yun ah. Kala ko Petron to. Petron yung nabasa ko. Cash lang po ba dito? Sige po, papuno na lang po. May 91? 93 na po yan, unleaded. Sige, magkano? 64. Pag estudyante po. Pag estudyante. Sige po, papuno na lang ha. So naka 278 tayo. Ano daw to? 93. Dito sa inakala kong Petron, hindi pala. Kasi may nakita akong Petron. Tapos yung lumalapit na, hindi na Petron pala yung nakasulat. Parang copy ba yun? Ayun, Rostan pala, hindi pala copy. Rostan. Okay, so tara na ulit. Uminom lang tayo ng tubig dun sa convenience store. Hindi ko napansin. Nandun pala yung Petron. Ewan ko kung kita eh. Pero nandun yung Petron. Kaya pala dito ako napunta sa Rostan. Kamag-anak yata yan ng Rosemar. Tapos Rostan. Joke lang yun. Kahit na walay. Chinek ko naman, okay naman yung shop ni Pacquiao. Talagang matagtag lang yung daanan. Tsaka yun lang, pangit lang talaga yung stock na shop nito. Hindi ko napapalitan eh, kahit yung harap nga lang sana. Kasi ang mahal kasi nung tinignan ko.
Parang ewan ko, mahigit 10,000 yung shock. Wala, next time na lang siguro. Di ko naman ina-expect na ganito pala yung daanan dito sa papuntang Bicol, na hindi maganda yung daanan. Kasi yung mga nadaanan ko sa mga nakaraang ride ko, tulad nga nun, yung Cordillera, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Aurora, Bulacan, maayos yung daanan nila, hindi katulad nito. May mga ganito pero hindi ganito katulad sa kanila na parang masyadong talamak yung ganon, yung mga lubak-lubak na daanan. Kaya yun, nakatakot, delikado. Hindi ako makapag-andam ng mabilis. Yung ibang motor kaya nila, lalo siguro yung mga magaganda siya, yung malalaking CC. 125 kasi to si Pacquiao. So hindi siya ganun ka nababagay sa gantong daanan. Pang city lang talaga siya. Although pwede siyang ilong ride tulad nito, papuntang Bicol, pwede naman. Kaso lang yung klase ng daanan, hindi siya pang ganun. Medyo iba pala yung mga makikita dito. Maliban sa lubak na pwede nating i-enjoy, syempre nakaka-enjoy pa rin yung tanawin. Yung mga puno, di ko alam kung ano yan, mga palm or parang buko, di ko sure. Pero yan yung mga kadalasang nakikita ko dito. Kanina pa sa Quezon, kung mapapansin nyo pala, medyo konti yung sasakyan. Hindi ko sure hindi ko sure kung maraming sasakyan talagang dumadaan dito. Pero ngayon, tingin ko konti kasi weekday ngayon, Monday ngayon actually. Mas gusto ko kasi na mag-ride tuwing weekdays kasi hindi masyadong madami yung mga sasakyan sa daanan. Kasi pag weekend, di ba, madaming nagmumotor, madaming nagmamasyal na nakasasakyan. Kaya ayun, weekdays para mas maganda. Yung ride ko nung Cordillera, yung papunta ng Baguio, linggo yun. Tapos yun, Monday, Tuesday hanggang Wednesday. Tapos ito naman, tong Bicol ride na to, Monday ngayon. Tapos yan, sunod na yun. Yan, so nag-leave ako ulit. Ang lakas ng loob mag-leave. Ay, naku po, ano ba naman to? Nakakatakot yung dito nakaka-stress. Di ko na alam kung nasaan na tayo ngayon. Pero mukhang Kamsur pa din to Ito na naman. Ito nga tayo. Pakpangit ang daanan. Yan, lahat sila nag-overtaken. Parang kaguluhan silang lahat dun Kawawa talaga yung shock dito ng motor. Klaseng daanan to. Sana maayos-ayos ang daan dito. Kaso mukhang ganun din. Saan tayo?
Hindi nagsalita si Google. Parang ewan. Check natin. Ha? Ba't ganun? Ang gulo ng daanan. Tanong ako. Saan po, excuse me po, saan po papunta ng Sipokot? Dito po. Doon yung daan din pa Matnog. Sige po, salamat ho. Loko tong Google Map na to, hindi nagsalita kung kaliwa o kanan. Buti na lang may natanungan ako. Aragay? Bayan ba yun? Siguro. Thank you, come again. Ano tong lugar na to? Aragay, nakalagay. Yan. Star ka sa Nagay. Lupi, Camarines. Wow. May ganun ba? Lupi. Lupi nakalagay eh. Yun o, ang tarik. Hindi lang talaga nahalata sa camera yan pag matarik. Pero, yan, matarik yan. Doon na naman tayo sa magandang daanan. Ang tagtag ng daan eh. Talagang papayat ka talaga dito. Sipokot. Ano yun? Lugar? Siguro, kasi may nabasa ako kanina, Sipokot. Yun pala yung tinanong ko kanina, Sipokot. Hindi ko sure kung barangay yun or bayan. Basta nakita ko lang siya sa map. Yun, Sipokot. Yun yung tinanong ko kanina sa gasolinahan. Pero siguro bayan yun. Kasi kulay white yung ano niya, yung signage. Oh, ang ganda oh. Yung bundok. Pero syempre mas maganda tong daanan. Unti-unting natutunaw yung mga taba-taba natin sa katawan sa ganyang daanan. Nakapagod eh. Dahil sa tagtag. Hindi ko masyadong ma-appreciate yung view kasi alam mo yon, tutok ka sa mga lubak, talagang di mo maalis yung mata mo kahit sandali sa daanan eh. Ewan ko ba. Parang puro reklamo na lang tong mga nababanggit ko ngayon. Dahil talaga sa kalsada hindi talaga maganda. May mga part na okay eh, pero mas pansin mo talaga yung mga lubak. O diba, ang lakas ng busina niya. Parang pang sasakyan na rin. Parang at least dinig siya ng mga truck.
Kasi yung stock niya na busina parang, ewan ko kung nadidinig ba yun sa loob ng truck or bus. Parang sut-sut lang yata yung busina nito eh. Yung stock niya na horn ha, parang sut-sut lang, psst, ganun lang. Saan na tayo? To Daet, to Naga. So ito tayo, Naga. Wala man lang akong nadadaan ng mga arko. Yung arko ng lugar, wala tuloy akong mapagpicturean. Yun lang yung kanina, yung Bicolandia lang ang nakita ko. Ay, naku po. Big, saan kaya to? Baka mahal dyan. Gusto ko sanang matry. Mukhang uulan pa. Sana hindi naman. Okay lang yan kung ulim-ilim, pero sana lang wag umulan. Yan, nagpalit lang tayo konti ng setup. Yung backpack naman ang nasa harap. Tapos yung yung isang bag naman ang nasa katawan ko. Taka na ulit. Sana hindi umulan. Kachecheck ko lang sa map. 4.5 oras pa yung biyahe papunta ng Matnog. No oras na, pasado 1:00 na. Siguro mga 5:00 bago mag 6:00. Sana maliwanag pa ng ganung oras. Pero malamang madilim na yun. Ga 6:00 na eh. Yan, medyo na-appreciate ko na ngayon yung lugar kasi maganda-ganda na yung daanan dito. Hindi katulad dun sa talaga, Quezon banda. Hindi pa rin ako nakakakain. Saan yung right? Ito? Ayoko dyan. Diretso, pariraw tayo sa Google. Saan ako pinapadaan itong Google Map? Next right. Nako, ayoko pa rin yan. Main road tayo. Sige na nga, try na to. Uy. Ito, second right daw. Isa lang naman tong right. Nakakahiya yung kanina kasi magtatanong kasi ako kung dito yung tamang daan papunta sa Sorsogon. May nakita akong L3, tapos yun, bumaba yung driver. Malayo-layo pa naman ako, pero nakita ko na yung driver na bumaba. Tapos tsaka yung pahinante niya. So pumunta sa likod, bubuksan yung pinto. Doon ako huminto sa may pinto sa likod. Tapos yun, tatanungin ko sana, kuya, saan po yung daan? Tama po ba to? Tapos nakita ko yung bumaba, umiiyak. Tapos alam mo yun, yung magayong mata. Tapos may isa pang bumaba din na gano'n. Yan lang, hindi ko na tinanong kasi parang alam ko na susunod nun. Kahon na yung kasunod na bababa nun. Kaya yun. Wala lang, nakwento ko lang. Naghanap na lang ulit ako ng ibang mapagtatanungan. Yun, mukhang tama naman yung itinuturo ni Google. Kasi ang hirap kasi pag sa ganito ako pinapadaan, minsan napapatagal ka pa kasi nakakaligaw, tapos minsan nakakatakot, tapos minsan yun nga, mas pangit yung daanan.
Hindi ko alam kung paano tatanggalin sa Google Map yung mga minor roads eh. Monte na, hindi pa rin ako kumakain. Ay! Naku po. Buti nadaanan yung maliit na bato. Oh, ano ba naman yung daanan dito? Okay, ayun. So si Kuya kanina, ilang beses ko na siyang nalagpasan kasi ilang beses akong huminto. Tapos yung huling hinto ko, huminto rin siya. Parang tinanong niya ako kung saan daw ako papunta kasi nagtataka siya kasi pahinto-hinto ako. Minsan nagtitingin ako ng map, tapos minsan nagtatanong. So tinanong niya kung saan ako papunta. Tapos yun, ang ginawa niya, nagtanong-tanong din siya para sa akin. Nakahiya tuloy. Hindi ko naman siya sinabihan na magtanong para lang siya, kusang loob lang naman. Yan, nagpasalamat ako sa kanya. Kasi ako, nalilito rin ako. Yung mga tinanungan ko, parang hindi nila alam kung merong daanan dito papunta ng Sorsogon. Hindi nila sure. Kasi si Google Map hindi na naglo-load kasi walang signal yung dito. Yung walang signal dito, yung dito. Yan. Yung dito na internet. Ayun, nagkagulo-gulo lang. Nakapagod. Wow! Ayun oh. Hindi ko alam kung ayan na ba yung Mayon. Hindi ko alam kung Mayon eh. Uy, may kapasyonista dito. Ayun oh. Nakailang turo na ako pero hindi ko alam talaga kung Mayon yan. Ato, dito na lang, wala na tayong choice. Jollibee ulit. Ano ba naman yan? Nakakaumay. Gutom na ako eh, walang parking. Tapos ito, traffic. Malas. Balik ako dun kung saan ako pinapaligo kanina ni Google. Mukhang wrong move tong pagpunta ko dito sa bayan. Traffic. Olangi. So nandito na tayo ngayon sa Albay. Albay, tapos Sorsogon na yata yung kasunod nun. Malapit-lapit na. Malapit-lapit na ring dumilim. Naku po, mag-aalas 3. Sana makita ko yung Mayon. Tagal ko nang gustong makita yun eh. Mukha pang uulan. Sana wag talaga. Yun oh. Yun ba yun? Yan na ba talaga yun? Baka mamaya hindi pa eh. Kitang kita dun oh, may ulan. Kita mo yung parang deluge. Sana hindi tayo madaanan ng ganyan. Naku, mukhang checkpoint to Bagal-bagal tayo. Okay, may HPG. Mukha namang di sila nag-checkpoint. Ayun no, hindi ko alam kung Mayon na ba yun. Ayun no, yun na isa, yung nakatago na yun sa ulap. Sabi nila kasi minsan nakatago yung Mayon. Nakaano siya sa ulap, nakatago siya sa ulap. Yan, katulad ngayon. Ayun no, kung siya man talaga yun ayan, nakatago sa ulap. Tapos minsan yun, walang ulap. Yun yung kitang-kita yung pinaka-bunganga ng bulkan. Yun yung maganda eh. Kaso lang, mukhang mission failed ako ngayon. Siguro tuwing summer, maaliwalas doon. Kaso medyo monsoon season na. Layo pa pero ang ganda niya. Lalapit din tayo dyan pagdating ng
Daraga ba o Legazpi or Kamalig nga ba yun? Yun yung bala kong puntahan eh. Ewan ko lang kung madadaanan pa natin ngayon, kaso late na kasi. Yan, nagsuot lang ako ng kapote kasi naambon na. Hindi pa ako nagsuot ng pantalon. Yun lang, wala rin akong gloves. Dapat pala dinala ko yung isang gloves para yun yung pang-ulan ko. Nakatakot. Ayoko ng ganito. Naku, lumalakas siya. Pero kailangan ko nang isuot yung pantalon. Babalot ko pa tong bag. Ayan oh. Ang ganda. Mukhang siya na nga talaga yan. Ngayon, mas maganda talaga pag walang ulap sa taas eh. Yan, resume na ulit tayo ng biyahe. Kumain lang sandali dun sa Jollibee, mabilisan lang. Bumili lang ako ng yung 75 pesos. Dalawa para madami-dami. Spaghetti burger fries tapos pineapple juice. Yung burger hindi ko pa nakain kasi wala lang. Hindi ko makain. Wala talaga oh. Nakatago talaga siya sa ulap. Sayang. Wow! Ang ganda! Woo! Ang ganda! So tara na ulit. Grabe, ang ganda talaga. Tinignan mo talaga eh. Napakaganda. Kitang-kita mo yung niya, yung almost perfect cone na shape niya. Ganda. Nakatuwa makita siya sa personal, syempre. Hindi yung puro sa picture lang, sa TV, sa pelikula, commercial. Ganda talaga. Kaso lang yun, liliko na. Tatalikod na tayo sa kanya. Pero pwede pa rin siyang lingunin. Ayan no. Ang ganda talaga. Kaso, anong oras na? Alas 4 na. Malayo-layo pa yung Matnog. Sana maliwanag pa talaga. Dito daw tayo. Saan naman ako ipapadpad nito ni Google? Parang nakatakot na daan na naman to ah. Galing. Ay, naka-proud. Saan ako? Wala. Hindi na naman nagsalita si Google. Okay, mukhang balik na tayo ulit sa Maharlika Highway. Anong lugar na kaya to?
Wala nakalagay eh. Wala akong nakikitang address. So yan mga halapips, nasa Sorsogon na tayo. Hindi ko lang alam kung anong bayan sa Sorsogon. Uy, jump pack yung jeep oh. Puno ng bata hanggang sa taas. Delicates yung ganun. Yan mga halapips, alas 5 na. Oh, 5:01 na pala. Nandito pa lang tayo sa, hindi ko alam kung anong lugar na to eh. Castillo, doon pa din. Yun lang. Mukhang negative na to sa Matnog. Madilim na to pagdating doon. Well, may bukas pa naman, di ba? Yun lang, nakakalungkot. Ang target ko pa naman, siguro kahit mga 5 o'clock sana nandun na ako sa Matnog. Kaso lang 5 na wala pa rin eh. Kaya yun, malamang madilim na pagdating ko doon. Kaya yan, mukhang negative yung ano, mukhang mission failed. Nakalungkot lang. Pero okay lang yan, kasi umabot naman tayo dito, at least Sorsogon. Yan, safe naman tayo. Nandito tayo ngayon sa Sorsogon. Pero syempre, safe pa rin pagdating sa Matnog. Kapagod. Gusto ko na pahinga, kaso lang nag-book ako. Doon ako nag-book sa Matnog. Sayang naman yung booking kung hindi ko pupuntahan. Naambon na ulit oh. Kailangan talaga masisilungan ulit. Ayan, Sorsogon City. So, nasa Sorsogon City na tayo. Hindi ko alam kung anong lugar na to eh. Pero ang ganda ng view. Hello, Tide, may mga tao dun banda sa dulo. Ano kayang lugar ka to? So, tara na mga halapips. Ano na, may 91? 91. Ayan ho, papuno na lang ho. Nakapagod. Malayo pa po ba dito yung Matnog? Matnog sir, nasa 67 kilometers pa tayo. Mas ko po, layo pa. So, naka 256 tayo sa 91 na pinagas natin. Saan ba tayo huli nagpagas? Yung sa yung sa Quezon. Nalimutan ko na. Tingkawayan ba yun? Sorry talaga, hindi ko matatandaan yung mga pangalan eh. Rostan ba yun? Rosemar, ganun. Yun yung huling gas natin. Tapos yung sa Las Piñas, pero umabot yung dalawang puno natin, dalawang full tank, umabot dito sa Sorsogon City. Pero syempre may sobra pa yun. Nagpagas lang ako sa 1 bar. Okay, so chinek ko yung map. Tama naman pala. Kasi bago ako kumanan dito, sa kaliwa may nakasulat din na Matnog. So, ayan, may trust issues na kasi ako kay Google, kaya kailangan ko pang i-double check. Hirap kasi pagka yung madalas ka nang niligaw tapos yung nakikita mong signage iba sa tinuturo ni Google, kaya yun, nakadala lang. Hindi ko alam kung ano yung nandun. Kung mayon ba yan? Yan, stop over lang tayo sandali dito sa 7-Eleven ulit. Dito sa Sorsogon City. Para uminom ng tubig. Wala na, abutin na talaga ako ng dilim nito. Ayoko pa naman abutin ng dilim.
Mga 1 oras na lang nandun na ako sa bago kong pupuntahan sa Matnog. Meron akong dapat talagang target puntahan eh. Kaso baka bukas na lang kasi madilim na nga pagdating dun. Grabe yung dilim dito. Pag wala kang MDL pag meron yan. Pagka yan. Wala lang, ang dilim, lalo kanina. Ngayon medyo may poste-poste na eh. Kanina talaga wala. Hirap makakita eh. Saan na kaya to? Matnog na kaya to? Erosin yung kanina eh. Ano nakalagay? Wala, doon pa din. Erosin. So ayun, hanggang dito na lang muna mga halapips. Mukhang nasa Matnog na naman tayo. Kaya yun, maraming salamat sa mga nanood ng video na to. Sa mga nagustuhan itong video na to, na sana naman nagustuhan nyo, pwede kayong mag-like dyan sa ibaba. Tapos sa mga gusto pang makapanood ng mga ganitong klaseng video mula sa akin, subscribe lang po kayo dyan sa baba. Hindi ko mataas yung kamay ko dahil ito nga, lumili ko. Yan, subscribe lang kayo dyan sa baba. So, yun lang mga halapips ha. Maraming salamat ulit. At yun, thank you sa pag-support nyo sa channel ko. Bye. Naku po, papagod na ako. Malayo pa ba? Bye bye mga halapips. Yan mga halapips, mukhang nandito na ako. Natatandaan ko na tong bahay na to kasi yan yung nasa picture nung binook ko. Nakapagod. Gusto ko nung mahiga. Mukhang masakit katawan ko nito bukas. So hanggang doon na lang mga halapips. Bye bye, bye bye, bye bye.